sa oras na ito kung paano ang mga anak mo ay tinawagan mo at tuwirang makikipagtipan sa iyo. Paging dapatin mo po na sila ay bigyan mo po ng tunay na liwanag, malawak na pangunawa, upang sa gayon kung ano ang nasa mo, na sa kanila ipaabot, sa pamamagitan ng inyong kinaligdaan, ay ganap nilang mawawaan, na ikaw ay tanggapin, papasukin sa kalooban, at tuwirang maisabuhay kung ano ang marapat mong tukdin at kamtin ng bawat isang nilalang sa sandaigdigan. Ama, basbasan mo po ang bawat isa at tuwirang ibigay ang ganap na karunungan at kapuspusan ng Espiritu upang maunawaan ng lahat ang nais ipahayag ng bawat isa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa tuwing ako ay naka-schedule na mag-facilitator, walang ibang pumapasok sa isip ko na hinihingi ko sa Ama, kundi yung muli mag-evaluate tayo. Evaluate ulit. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, may mga pagkakataon na, oo, sasabihin ng tao, ang Diyos lang ang may karapatan para alamin kung sino ka. Ang Diyos lang ang may karapatan para sabihin kung ano ka. Tama yon. Subalit, ang tanong ko namang ibabalik, hindi niyo ba kilala ang sarili niyo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya gusto ko po i-focus doon bibigyan ko po kayo ng tema na ito ay madalas nang tinetema na sabi nga, ano ang nagiging bunga ng bawat tema na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa paggamit sa mga facilitator. Kaya sa oras na ito, ang ibibigay kong tema sa inyo ay yung katagang pagsuko. Pagsuko sa ating Panginoon. Ito ay madalas na nagiging tema Ngunit, minsan, nakafocus tayo doon sa ano ba yung sinuko mo bilang pagkatao ka in terms of financial, trabaho, or maaaring palawakin nyo. Isinuko ko yung sarili ko sa Diyos dahil ganito, sa unang buhay, ganito ako. Ito ang pagninilay na ibibigay ko sa inyo. Sa pagsuko mo sa Diyos, at sinabi mo nga na dati kang mataas, dati kang chismosa, dati kang suplada, dati kang, sabihin natin walang kwentang tao sa dating buhay. Subalit nang masumpungan mo ang Diyos, yun po kasi nasumpungan ko ang Diyos, kaya ako'y nagbago. Ako'y naging mabuti. Yung dating walang hiya, ngayon mabait na. Ano po? Ngunit, gaano kadalas na ito ay, gaano kadalas, gusto ko maging makatotohanan sapagkat ako rin po sa aking sarili, hindi ko masasabi na naisuko ko lahat sa Diyos, na lumalabas yung pagiging naturalesa ng tao, na yung bilang pagkatao ka, kung ano ka noon, lumalabas pa rin yun. Ngayong naliwanagan ka, hindi pa rin nakokontrol. Amen po ba yun? At yun po yung problema. Yun po yung napakalaking problema na yung mga nagsusumigaw na ako'y nagbago, ngunit sa katotohanan, kilala niya ang sarili niya na hindi siya nagbabago. Alam din po yun na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Masakit po ba yun? Masakit po ba yun? Kasi ito po yung madalas nagiging problema Kaya po, sa isang grupo, sa isang samahan, napapasukan po ng kalaban Kasi yung sinasabing isinuko, hindi pa rin po talaga isinuko Buhay po ba ang Diyos? Kaya gusto ko po mag-evaluate ulit tayo. Ano po? Sapagkat, sabi ko kagabi, Ama, ako bukas ang facilitator, tulungan niyo po ako, hindi po binibigay sa akin. Nang ako na po ay nagsha-shower, na inaangkin ko na ako'y nililinisan ng ating Panginoon, yun po yung idinatal niya, anak, paano nga bang sumusuko ang tao sa akin? Siyempre po, tayong lahat may kahinaan, tayong lahat may ugali. Ngunit, sa oras na ito, sino man magpahayag, walang karapatan ng sino man na humatol. Amen? Sapagkat tanging Diyos lang may karapatan. Ngunit,
Tayo po ay nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos kung paano tayo nagiging makatotohanan sa Diyos. Hindi ko naman sinasabing totoo ako, ngunit mahihimay po natin dahil kilala po natin ang ating mga sarili. Amen po ba yun? Kilala natin ang ating mga sarili. Alangan naman po na sabihin ng ilan na kilala ko ng Diyos, pero hindi mo kilala ang sarili mo. Mali po yun, hindi totoo yun. Amen po ba yun? Kailangan, kilala mo ang sarili mo, kilala ka rin ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, yung pagninilay na ibinigay ko sa inyo, na pagsuko na, isinuko nga, oo. Subalit madalas ko pa rin nagagamit kahit may liwanag na ako. Amen po ba yun? Yun ang masakit Nasabi nga, hindi na ako suplada. Hindi na nga ako dalahira. Hindi na nga ako chismosa. Ngunit, ngayon naliwanagan ako, bakit nagagamit ko pa yon? Bakit ko pa nagagamit yon? Amen po ba yon? Kayo mismo ang makapagbibigay din ng rating sa mga sarili nyo kung gaano na kalawak ang pagbihag sa inyo ng Diyos. Amen po ba yon? Kaya, sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Mami Beth na madalas ko pong naririnig sa kanya. Yung dating tigre, ngayon ay maamong tupa. Kaya nawa po, as unang ibibigay po na para magpahayag at maging malawak, maging malinaw po sa bawat isa. Kasi ito po ay parte pa rin po ng evaluation Dahil ito po talaga nagiging problema na sabi nga, bakit hindi siya maniwala na ako'y nagbago? Alam niyo po, madali nga po magsalita. Madaling sambitin na, totoo ako sa Diyos, kahit ako, masasabi ko yon. Totoo ako sa Diyos. Subalit minsan, hindi napapaniwalaan yung sinasabi mo sapagkat nakikita sa gawa mo, hindi angkop doon sa sinasabi mo. Amen po ba yon? Kaya sa pagkakataong ito, ibinibigay ko po sa inyo si Mami Beth. Pagsuko, Mami. Salamat, Ama. Nawa ay gabayan mo ang bawat isa sa pagpapahayag upang ang temang ibinigay ninyo sa kapatid ko ay maging panukat ng bawat isa kung ano na nga ba ang nagawa ninyo sa buhay ng bawat anak mo, lalo't higit yung mga nagbata na, at magbabata pa upang kilalanin ka ng lubusan. Kailangan pong meron kaming patunayan upang hindi ka mabigo sa pag-akay na ginawa mo sa amin sa banal na lugar na ito. Amen. Pagsuko daw po ay bahagi ng pag-evaluate natin sa ating sarili. Sapagkat kung wala po tayong isusuko, ano po yung evaluation na magagawa natin sa ating sarili? Sapagkat sa tuwin ay sinasambit dito sa harapan na ang pagsunod sa ating Panginoon ay nangangailangan ng tatlong sangkap. Forget yourself, kalimutan mo ang iyong sarili. Yan po yung unang requirement ni God para tayo ay ganap na makasunod sa Kanya, makasuko tayo sa Kanya. Forget yourself. Ano po ang ibig sabihin ng forget yourself na yan? Sabi nga po ni Mother kanina, ang tao, by nature, meron tinatawag na naturalesa. At ano po yung naturalesa na yan? Yung natural na ugali mo, na pilit at pilit na lumilitaw, anuman ang pagpapunyagi mo na ikaw ay makasunod sa kalooban ng Ama. Amen po ba? At bakit yan lumilitaw? Sanhi ng kung minsan tayo ay nanghihina at hindi tayo nakakalabang ganap upang yung naturalesang ito ay wag nang makita sa ating pagkatao. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng naturalesa. Ikaw yung tipo ng tao na nung hindi ka pa naaakay dito, yung bang tipo kang hindi ka nagpapatalo. Basta nasa katwiran ka, pilit mong ibibigay yung katwiran mo. Hindi mo nakokontrol yung sarili mo na manahimik ka na lamang at hayaan na lamang kung ano man yung ginagawa ng kapwa mo. Ang naturalesa mo, pag nasa katwiran ka at alam mong tama ka, hindi po pwedeng manahimik ka. Yun yung naturalesa mo.
hanggang dumating sa punto na magkaroon kayo ng mainitang pagtatalo. Bakit ko po nasasabi ito? Sapagkat ganun po ako. Yun po yung naturalesa ko na sinisikap kong totaling mawala na sa akin sapagkat ang sabi ng Panginoon, forget yourself. Ano man yung naturalesa mo, alang-alang sa akin, isuko mo yung naturalesa mo na yan at ang kalooban ko ang paghariin mo. Subalit, ganong kadali ito sa tao sapagkat pilit nga pong lumilitaw yung naturalesa na yan. Paano po natin magagawa ng kaparaanan upang yung naturalesa na yan ay mamatay bilang pagsuko sa ating Panginoon? Mga kapatid, bilang tao, wala tayong magagawa. Subalit, kung tayo ay magtitiwala sa power ng Holy Spirit, yung kanyang omnipotent power, yung naturalesa na yan, kayang baguhin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga lang po, ang requirement, forget yourself. Yung ego mo, wag mo nang pakialaman yan. Kung talagang ikaw ay sumusuko sa ating Panginoon, yung ego na yan, wala na. Hayaan mo nang tapakan ka. Hayaan mo nang masaktan ka. Basta ang importante, ang pagsuko mo ay dahil or alang-alang sa ating Panginoon. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo? Na yung naturalesa ninyo, talaga isuko nyo na. Kung ikaw yung tipo ng babae na pag hindi ka nabigyan ng kumpletong sweldo ng asawa mo, ganyan ka ng ganyan. Kung ikaw ay talagang nasa Panginoon, isusuko mo na yung ugali mong ganyan. At kung ano na lang yung iabot ng asawa mo, tatanggapin mo. Anyway, grasya yon na mula sa Panginoon. Kung hindi mag-iinit ang ulo mo, dahil doon sa kulang na ibinigay sa inyo, alam nyo, Panginoon ang magpupuno. Kung nakakupit yung asawa mo man ng 500 doon sa sweldong inintrega sa inyo, ang ipapalit ni God doon, baka hindi lang 500, baka 1,000, baka 1,500, baka 2,000 kasi biglang-bigla tumama ka sa huweteng. Kaya yung kinupit, sobra-sobra pa ang ibinalik ng Panginoon. Sobra-sobra pa, hindi ba sabi, ang kapatiran, kulang sa pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Kailangan lang magkaroon tayo ng ganap na katotohanan sa ating Panginoon. Kaya yung forget yourself na yan, napakadaling sabihin. Pero dapat nating patunayan sa ating Panginoon. At yan ay magagawa natin kung tayo ay ganap na susuko sa Kanya. Handa na ba kayong sumuko? Sino sa atin ang sumuko na? Ang sabi ng iba, Tita Beth, ang hirap naman sagutin nung tanong mo na yan. Sabi nga nung iba, walang makababatid kundi ang Diyos lamang. Pero sabi ni Mother, kailangan kilala mo yung sarili mo. Alam mo naman kung ano talaga yung sinuko mo na. Alam mo na yung binago ng Panginoon sa'yo. Kaya hindi natin po pwedeng ikatwiran na kung hindi ako magpapahayag. Sapagkat wala akong karapatan. Ang Diyos lamang ang nakababatid, hindi po. Binabali po namin yan sapagkat tayo bilang tao, mas kilala natin ang ating sarili. Hindi ko lang po matandaan yung philosopher. Ito po kayo si Aristotle, si Plato, si Socrates. Isa po sa kanila doon na ang nagsabi na kailangan kilala natin ang ating sarili. Know thyself. Yun po yung kanyang filosofiya. Kailangang makilala natin ang ating sarili. Pangalawang sangkap ng pagsuko. Ano po yung una? Lagi na lang ako nagbibigay sa inyo. Noong binigay ko, omnipresent, omnipotent, omniscient. Ngayon naman, yung pagsuko, forget yourself. Yan po yung una. Pangalawa, carry your cross. Carry your cross. Kasi po, pag may sinuko ka sa Panginoon, hindi uubrang wala kang papasanin eh. Meron kang madaramang bigat sa pagsuko. Kaya kailangan, carry your cross. Alam niyo po, kung ang pagsuko natin ay ganap sa ating Panginoon, ang krus na mabigat para sa atin, because of the omnipotent power of God, yung krus na mabigat, kaya niyang pagaanin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, bakit po ba hindi natin madala yung krus natin? Sabi ni God, carry your cross. Your cross.
your cross. Hindi naman niya sinabing, carry others' cross. Alam niyo po kung bakit tayo ganap na nabibigatan? Po, hindi po ba? Hindi naman nating cross, pinapasa natin. Hindi po ba? Sabi ni God, carry your cross. Bakit yung cross ng kapitbahay mo, pinapasan mo, nakikipasan ka? Bakit yung cross ng kamag-anak mo, nakikipasan ka rin? Kaya ang nangyayari, yung cross mo, nabadagdagan ng bigat. Huwag po nating pakialaman yung bigat ng cross ng kapwa natin. Tulungan po natin silang manalangin para gumaan yung krus nila, pero wag na po tayong makipasan. Kaya po tayo nabibigatan kasi nangingialam tayo sa krus ng iba. Yun lamang pong krus natin, ang sabi ni God ay buhati natin. Sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kani-kanyang laki ng krus. Depende sa ating kakayahan. Tandang-tanda ko po ang aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na ang wika, hindi ka daw bibigyan ng God ng cross na hindi mo kayang dalin. Ang cross na ibinibigay ni God ay angkop sa ating kakayahan. Kaya kung minsan sa palagay natin ay mabigat yung cross na dinadala natin, natanong ko din po sa Panginoon. Sa bigat ng cross na dinadala ko, sabi ko po sa Kanya, God, why did you trust me that much? Ano po ang ibig sabihin? Pinagtiwalaan ako ni God. Ganong kalaki yung pagtitiwala niya sa akin para dalhin ko yung krus na pinapapasan sa akin. Napakasarap po pala nung gano'n na yung pagtitiwala ng Diyos ay ibinigay sa iyo. Kaya ka binigyan ng krus na para sa iyo ay mabigat kasi may tiwala si God na kaya mong dalhin ang krus mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yung pangatlong sangkap ng pagsuko, ano po yung una? Forget yourself. Second, carry your cross. At yung pangatlo po, ang pinakamasarap sa lahat, tanda ng ganap na pagsuko, follow me. Follow me. So, definite na po kung saan tayo pupunta. Alangan namang si Jesus Christ magpunta dun sa matinik na landas. Hindi po siya pupunta ron. Kaya pag sinabi po niya sa atin na follow me, sigurado po na maganda yung landas na tatahakin natin. Kaya mga kapatid, para sa akin, yun po yung pagsuko. Yun po yung pagsukong tinatawag sa malalim na aspeto. Sa mababaw na aspeto, ang iisipin lang natin kung ano-ano yung mga material na bagay na isinuko natin sa Panginoon. Yun po yung nasa mababaw na aspeto. Pero sa medyo malalim na aspeto, hindi ko po sinasabing ako'y malalim na, ang ganap na pagsuko is to forget yourself, carry your cross, and follow me. Although, bago mo marating ito, meron ka pang mga minors na isusuko sa Panginoon. Katulad po ni Mother, ano po yung sinuko niya? Yung kanyang pagiging punsoy expert, na dati kumikita siya ng, Mother, hindi ba limpak-limpak? Isang dilang ang laki ng kita niya, pero iniwanan niya. Sumuko siya, sapagkat ang nais niya ay makasunod siya sa ating Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, kung talagang bukal sa kalooban ninyo ang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, magnilay din po kayo. Ano yung dapat kong isuko sa Kanya? Hindi po kasi ganun kadali na basta ka na lang susunod. Kailangan po may kaakibat na sakripisyo ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ako, tayo, bawat isa sa atin, napakapalad po natin. Amen? Sapagkat nung magkaroon kayo ng karamdaman, na magkaroon kayo ng mabigat na problema, yun na po yung initial step upang kayo ay akayin ng Panginoon. At nang inakay kayo ng Panginoon sa banal na lugar na ito, may nasayang po ba? May naaksaya po ba? Lugi po ba kayo? Hindi po tayo nalugi, sapagkat unti-unti, yung purpose ni God kung bakit tayo nilikha dito sa mundong ito ay unti-unting nagkakaroon ng linaw sa atin. Noon, akala natin, nang isilang ka sa mundong ito, akala natin nang isilang tayo sa mundong ito ay para buhayin yung ating sarili sa ating kaparaanan. Pero hindi po iyon. Nang isilang tayo sa mundong ito, may isang layunin si God. Isa lamang po ang layunin ni God. Ano po iyon?
ang mapaghandaan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa upang kung dumating ang takda, makapiling natin siya sa kanyang kaluwalhatian. At magagawa lamang natin ito kung mayroon tayong pagsuko na gagawin sa ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, mahal na Mami Beth. Sa napakalinaw po na introduction po yun, ano po? Napakalinaw. Anong sabi niya? Ano ang sangkap? Yung 3 sangkap? Para lang tayo nagluluto ng leche plan. Ano po? Ano yung sangkap? Oh, iwanan ang sarili. Pasanin. Krus. Tapos sumunod sa ating Panginoon. Bakit ko po pinaulit sa inyo? Habang nagbabahagi po siya, ito po yung idinaratal sa aking kaisipan. Hindi ka maaaring sumuko nang wala yung 3 sangkap na yon. Amen po ba yon? Sapagkat kung ang susundin mo lang ay yung follow me, subalit hindi mo iniwan ang sarili mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? At kung halimbawa man, isinuko mo nga ang sarili mo at ayaw mo namang sumunod sa Diyos, hindi ka pa rin magtatagumpay. Amen po ba yon? At kung halimbawa man po, nagawa mo nga yung dalawa, suko mo ang sarili mo, sumunod ka sa Kanya, subalit yung gampanin mo, pinapapasan mo sa iba, hindi ka rin magtatagumpay. Ang hirap, ano po? Kaya mga kapatid, alam niyo po, napakaselan po ito eh. Para po higit nating maunawaan na sabi nga, ano ba ang kahihinatnan ng pag-aaral natin at pagtanggap sa banal na aral? Kung wala pong magiging pangarap ang bawat isa na maging. Amen? Sapagkat kung mayroon po tayong binimithi na maging, may susundin po tayong alituntunin. Amen po ba yun? At ganyan din po sa pananalig at pananampalataya, sa pagsuko sa ating Panginoon, na sabi nga, mahirap gawin. Sapagkat, sabi ni Nanay Myrna, habang nagpapahayag po si Mami Beth na pasanin mo ang krus, sabi po niya sa akin ay ganito, nako, papasanin nga natin ang sariling krus. Yung iba naman, pinapapasan sa atin yung krus nila. Ano po? Siyempre po, natural po yun. Ano po? Subalit sa mga lingkod ng Diyos na pumapasa ng krus, kahit gaano pa yan karami, kapag kasama mo ang Diyos, magaan pa rin dalhin. Amen po ba yun? Sapagkat tuturuan ka niya, hindi ikaw. Hindi mo maaaring ikaw ang pumapasan. Kundi tuturuan ka ng Panginoon na ito yung kaya mong gawin. Bakit po? Kagaya po ng ating mahal na Apo Kunching. Napakalaki po ng kaya niyang dalhin. Amen? Kaya lahat ng problema natin na idudulog natin sa Kanya. Dahil, tunay na ang Diyos ang sumasa Kanya. Amen po ba yon? At sa ating mga tao naman, na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, maaari natin pasanin. Halimbawa, problema ni nanay, papasanin ko, maaari siyang dumulog. Subalit hindi ko rin papasanin. Maaari kong kuhanin na idudulog sa Ama, ang magpapasan ay ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Huwag po natin ipagkait. Sapagkat sabi nga ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, may nakakakaya ng isang tabo, may nakakakaya ng isang sako, may nakakakaya ng kalahating sako, isang timba. Subalit, minsan, yung nakakakaya ng isang sako, ang naipapapasan lang ni God ay isang timba, parang bitin, ano po? Kaya maaari pang apuhapin yung iba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, tatawagan ko po ang isang tagasunod. Matagal-tagal na rin po na hindi siya nakakapagbahagi. Kaya kung paano ko naririnig sa kanyang katauhan na siya'y sumuko sa ating Panginoon, alam ko na yun ay nasisilayan ko po sa kanya. Sa unang pagpapahayag niya na bunga lang ng puno, ay hindi niya maibigay dati. Ngayon ay naibibigay na niya. Tatawagin kita. Halika. Pagsuko. Pagsuko, magandang umaga po sa tanghali ito.
pagsuko. Ano na nga ang naisuko ko simula nang dako ako dito. Sa buhay ko po noong ako'y hindi pa nakakarating dito, marami po akong ugaling hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala po akong pakialam sa kapwa ko na kapag nagalit po ako sa kanya, kahit kamag-anak ko siya, sabi ko, babawasin na kita sa kamag-anak ko. Pero hindi po pala tama, hindi po pala ayos yun sapagkat hindi ka naman po mabubuhay nang ikaw ay sa mundo. Kailangan mo po ang tulong ng iyong kapwa at paano po natin magagawa ang makipagkasundo sa ating kapwa. Tanggalin po natin lahat ang ating mga galit, hinakit, puot sa dibdib sapagkat yan po ang nakapagdudulot ng malaking pagkakasala. Sa buhay ko po, lahat po ng bisyo ko, sinuko ko na po sa ating Ama. Mula po nang makarating ako dito sa dambanang ito, sa pamamagitan po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunsing. Na sa tuwing magmimensahe siya ng mga bagay na nasa akin, tumatagos po sa puso ko. Subalit, hindi po ako nagtanim ng bakit ako pinatatamaan, bakit lagi ako sa akin tumatama yung sinasabi. Ayos lang po na sa akin lahat tumatama sapagkat ginagawa ko naman po yung mga sinasabi Kung tayo po'y natatamaan, huwag tayong magdaramdam, hindi po tayo pinapatamaan. Sa katunayan po, itinatama po tayo. Yun po ang dapat. Ako po como po ako dalawa lang kami magkapatid Ako po yung panganay yung kapatid ko po kahit hirap na hirap sa trabaho wala akong pakialam. Hindi ko siya tinutulungan. Tamad po kasi ako hindi din po pala ayos yun sapagkat hirap na sa pagtatrabaho yung kapatid ko. Ako naman ang iniisip ko pagka kakain ako ng amusalan iniisip ko na po kung saan ako dadayon sugalan, kung saan po ako pupunta sa mga bagay na makaliligaya sa akin. Pero sa ngayon po, nang ako po ay nandito na, madali po palang gawin yung maging masipag Ngayon po, yung kapatid ko po, may alaga siyang apo na 2 taon. Nagkasakit po yung bayaw ko. Hindi po makapagtrabaho yung kapatid ko dahil may alaga. Yun naman pong bayaw ko may sakit. Kung ako po kung hintayin ko pa ang kapatid ko gumawa, hindi po ako makararating dito, hindi po ako makapupunta rito sa dambana. Kasi po tanghali na kami kakain. Madali po palang gawin yung masipag. Pag po ako nagising na 4:00, mananalangin na po ako. Pagkatapos ko pong manalangin, magluluto na po ako. Dahil hindi nga po makakapagluto yung bayaw ko. Mang-iigib pa po ako, hindi po ako nang-iigib sa amin dati. Mang-iigib pa po ako dahil yung pinag-uurong namin sa poso namin kinukuha, hindi sa gripo kasi para makabawas sa bayad sa kuryente. Mang-iigib pa po ako. Pero maaga pa rin po akong nakakapunta rito. Ngayon, sa evaluation po, hindi pa rin po siguro ako 100%. Kasi po kung nag-i-evaluate ako nung ako'y nasa garment,
ang mataas pong grado 5, Mami Bet, 5, ano po? Eh, nasa 2.5 pa lang po ako. Pero nagsusumikap po ako na ang lahat ng mga hindi nakalulugod sa aking Panginoon ay pinagsusumangitan kong masunod sapagkat wala pong kabuluhan yung araw-araw kong pagpunta rito. Kung hindi po ako nakakapulot at kung hindi po ako nakakadama sa puso ko ng mga salita ng Diyos. Kaya po tayo, magsumikap din. Hindi ko po sinasabing ako'y lubos na, ako'y ganap na. Subalit, nagsusumikap po ako at nagsusumakit na paisuko ko pa ang mga kahinaan ko sapagkat nananalangin ako na ang kahinaan ko ay palakasin niya upang ako ay makasunod. Sabi nga yung follow me, paano kung makakasunod kung hindi ako magsusumikap at magsusumakit na magbago. Yun lamang po at magandang umaga uli. Salamat, tita. Masarap, Masarap magtalakayan, po. Alam niyo po, isa ring naging dahilan bakit yan ang hiningi ko pong tema sa ating Panginoon, sapagkat kung magsusuri po kayo sa nagaganap sa mundo natin ngayon, hindi pa buti. Amen? Hindi pa buti. Pasama. Pasama. Sapagkat nangingibabaw ang gawa ng kalaban. Kaya kung sasabayan po natin yan, na hindi tayo sumusuko sa Diyos, masasama din tayo sa kanila. Amen? Kaya kung paano po yung pagsuko ay nais nating tupdin para sa ating Panginoon, makakalaban po tayo sapagkat mayroon po tayong kasama na magdadala ng lahat ng sa atin. Amen po ba yon? At sa pagkakataong ito, upang maaliw ang bawat isa, tatawagin ko po si kapatid na bunso upang alayan po tayo ng awitin. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema, pagsuko. Baksak po ako doon, inaamin ko po iyon. Ano po? Hindi naman po ako pwedeng magsinungaling sa Panginoon. Sa inyo makakapagsinungaling po ako, subalit sa Kanya hindi po, sapagkat kilalang-kilala po niya ako. Ano? Kaya ako po nasambit yun sa mga sinambit ni Mother Mami Beth na mga sangkap. Forget yourself, carry your cross, and follow me. Yung pong follow me, medyo eh. Kasi pag may mission talagang pinapalo ko po siya. Ano po? Yung carry your cross, although kine-carry ko naman po yung mga pagdalisay ko, meron po akong kaagapay. Andiyan po ang mahal na Apo Conching, lahat po nang nagmamahal sa akin, yung mga angel, ano po? Hindi po. Yung po kasi sa carry your cross, marami po kami nagdadala, hindi lang po ako, kaya kung nakikita nyo, hindi po ako ganun gumaganda pa po, ano po, sa patnubay ng Ama, ano po. Kasi marami nagpapaganda din. Ako, napakarami pong anghel na ginagamit ang Ama, ano po. Yung forget yourself, lalong-lalo na po iyon. Kasi marami pa po akong hindi sinusuko sa Ama. Ano po. Lalo tigit, meron po akong mga anak na maliliit pa. Talaga pong dumarating yung pagkakataon na mas nauuna ko po sila. Although sinasabi ng Banal na Espiritu na iwanan mo sila at siya ang mga ngalaga. Subalit, dumarating po rin po yung pagkakataon na minsan ay nauuna. Inaamin ko po iyon. Kaya sa evaluation ko po, kung si Tita Lucy 2.5, ako po ewan ko po, ang amang nakakapag-evaluate sa akin kung anong grado ko na po. Subalit, sabi nga po sa awitin na pinapaawit ni Mother, yung I surrender all, hindi ko pa po ito marapat na awitin. Ano po? Saga ng sarili po. Subalit dito po ang inihingi ng pagkakataon o ng tema na tinatalakay natin. Kaya, bagamat hindi ko pa po ito sinusurrender lahat. Ano po? Subalit ito po ang tema natin. Kaya,
Aawitin ko po para sa inyo at syempre sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Maligaya at masaya pong panonood sa inyo. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I would ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lakas sa iyo, O Kristo. Inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lakas ng sala ko. Patawarin mo. Maaari pong sa adlib na ito, sa instrumental na na ginagampanan ng ating Tatay Alan. Maaari po kayong magnilay, sumukong ganap, ano man po yung mga daladala natin, ano man yung mga hinaing natin, ano man yung mga problema natin. Maaari pong sa pagkakataon na ito, maaari niyo pong isukong ganap sa ating Panginoon, sapagkat siya po ay kapiling natin at nakikinig sa inyong lahat. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I would ever love and trust in Him, His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lakas sa iyo, O Kristo. Inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lakas ng sala ko.
patawarin mo. Maraming salamat po. At least sa pamamagitan man po ng awitin ay nasambit. Ano po, kung ano man yung marapat na maiparating sa ating Panginoon, ang pag-aalay, paghingi ng kapatawaran. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat, Bunso. Salamat sa pagiging makatotohanan mo, ano, anak? Subalit sabi nga ng ating Panginoon, unconditional siya. Wala siyang kondisyon kung ano yung dapat mong gawin. Kundi yung tatlong ibinigay ni Mami Beth, kung yun man po ay matupad ng tao, at dito nyo lang ginagawa, at sa labas ay iba kayo, hindi rin kayo totoo. Hindi tayo totoo. Amen po ba yun? Hindi tayo totoo. Kung ang pagsuko natin ay pinakikita lang natin sa dakong ito, subalit sa labas, namimili ka ng uugnayan mo kung sino yung dapat mong silbihan, bigyan ng ganitong pag-ugali, bigyan ng ganito. Hindi hindi po talaga. Kaya ito yung napakalaking problema Hindi mailapat. Kaya, sabi ko nga, Ama, alam ko po na ako'y nagsusumika pa rin po na makatupad sa'yo. Ngunit, naroon po yung kaukulan na sabi nga ng ating Panginoon upang sa tuwina ang mga anak niya ay makasunod, makasuko, at makadala ng kanyang pasanin. Sa titwina ay huwag mawalay tayo sa connection sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, sa bawat araw na pag-aaral na ibinibigay po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yun na po yung masasambit ko po na laging reminder ni God sa bawat isa. Amen? Upang pag lumabas man tayo dito, o saan naman tayo tumungo, magagamit pa rin natin yung kaukulan na tama at tumpak na aral na ibinibigay ng Diyos. Minsan po, may nagaganap din na dito hindi mo mailitaw dahil alam ng lahat sumuko ka. Subalit kapag nakalabas ka na, lumalabas na yung naturalesa. Ang tanong, ikaw nakakakilala sa sarili mo, alam mo kung ano yung tama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa pagkakataong ito, nakita ko rin yung punto ni Tita na nagbahagi, na sabi niya, yung pagtutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe, totoo po yun. Nung bago-bago lang po ako sa dakong ito, madalas po ako nabubodyak Yung puso ko, aray, ang sakit. Masakit. Sapagkat, kaya masakit, dahil alam mong ikaw yun. Amen? Dahil alam mong hindi mo pa yun sinusuko sa Diyos. Kaya, tuwing ibinibigay ng Diyos yung gamot, hinaharangga mo, dahil hindi mo pa kaya tanggapin. Amen? Subalit kapag tinanggap mo, gaano man kasakit, sapagkat yun ang totoo, sigurado, masarap. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Kagaya ko po, sabi ko nga, isasample ko po yung sarili ko. Nadadala ko bilang tao. Oo, natural. Sapagkat may mga kaukulang pangyayari na nararamdaman mong inaabuso ka na ng kapwa mo. Amen? Hindi naman sinabi ng Panginoon na yung mali na ginagawa ng kapwa mo, tanggapin mo ng tanggapin at hayaan mo doon. Hindi hindi. Sapagkat ang ating Panginoon nagalit din sa pag-aabuso ng tao. So, ilalagay lang po doon sa lugar na may pag-ibig. Amen po ba yun? Upang maramdaman pa rin, mga lingkod ng Diyos yun Sumuko yun sa Diyos Kaya nalilimitahan na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang isang kasamahan ko po sa dormitory. Nasabi nga, bilang kabataan, naroroon yung, kung hindi nga siya natungo sa dakong ito, hindi rin niya ganap mawawaan kung ano yung plano ng Diyos sa kanya. Kaya kung paano siyang sumuko sa ating Panginoon, siya rin nakababatid kung ano nga ba ang naisuko na niya sa ating Panginoon. Kapatid na Malu, sulit.
Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, para po sa akin bilang isang tao o bilang isang lingkod ng Diyos na maaga, subalit sa kalooban at kapahintulutan ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos upang hindi ako patuloy na maging liko, upang hindi patuloy na maging ligwak sa pagkakataon pong ito, hiniling ko po sa ating Panginoon kung ano yung marapat na ibahagi ko upang magkaroon ng inspirasyon ang isang katulad ko na isang lingkod ng Diyos. Subalit, doon nga po sa evaluation sa ating pong tinatalakay na yon ay siguro po masasambit ko po na ang aking sarili ay hindi pa po ganun masasabi ko po na dahil kapag kilala daw po ako ng tao, maaaring hindi ko masambit kung ano yung totoo kong ugali. Subalit ang Diyos gagamit ng tao upang masambit kung ano nga po ba ang aking pagkakamali. Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang kabataan na nananatili po dito, kapag dumatal po ang takda o oras na dumaloy sa ating minamahal na Apo Conching, iniisip ko lamang po ay sasambitin na niya po. Kung minsan ay meron mga kaguluhan sa aking kaisipan, na kung minsan ay naaawa ako sa aking sarili, subalit manaka-naka ay nadadaglik, napapaharam sa kapahintulutan ng ating Panginoon na kapag dumatal na po ang mga banal na aral. Bilang sa tinatalakay po ngayon ay, forget yourself. Siguro po noong mga panahon na yun na wala po ako dito sa ating Panginoon, hindi ko po yung kaya. Sapagkat ako po yung masasabi na mataas, mataray, suplada, wala akong pakialam kung sino ka. Magulang ko nga, sinasagot ko, ikaw pa kaya. Subalit, salamat sa ating Panginoon na bagamat kung minsan ay may manaka-naka na dumadaplis, ay lumulusot pa rin. Subalit, sa kapahintulutan ng ating Panginoon, ay hinihingi ko po yun ng kapatawaran. At sabi nga po bilang isang kabataan, wala pong exempted. Kahit kabataan ka, meron ka pa rin pagsubok. Amen po ba doon? Bilang isang ako po, lingkod ng Diyos, masasabi ko po na kung minsan ay hindi ko kaya. Hindi ko po kaya na dumadating sa oras na ako'y nagkakaroon ng pagsubok. Sapagkat sa pagsubok na ito, masasabi ko po na talo ako. Sapagkat dito sa pagsubok na ito, dito ako nagiging mahina. Subalit na nakilala ko na po ang ating Panginoon na dahil po pala sa pagsubok ay doon kalalakas. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po doon sa mga pagsubok na yon, kung minsan ay dumarating po ako na ako lang, bagamat malapit lamang po ang aming bahay, subalit, hindi po ako noon na kapag may pagsubok ka lang, doon ka tatalikod. Kapag nakakaranas ka ng pagsubok, kailangan mo na siyang talikuran. Kundi ano man ang aking nakakamtan o natatamong mga pagsubok, ay yun po ay para po sa akin, ay yun po ay yung magiging kalakasan ng aking pagkatao, sapagkat doon po ako susubukan. Sa pagkakataon naman pong ito ay siguro po ay manaka-naka dumadating po sa aking buhay, sa aking pa rin ugali ang pagiging suplada. Subalit sa kapahintulutan po ng ating Panginoon, pinagsusumikapan o pinagsusumakitan na iyaon po ay maalis. Sapagkat sa akin pong bilang isang lingkod ng Diyos ay hindi na po yun marapat. Subalit hinihingi ko po yun ang kapahintulutan ng ating Panginoon na kung papaano yun ay mawala. Sapagkat sa dating buhay, magulang ko, hindi kaya ang aking kasupladahan. Subalit, katwiran ko yon, hindi kita pakikinggan. Subalit, hinihingi ko po yun ng tulong sa ating Panginoon na manaka-naka, dumadating pa rin po ang aking kasupladahan. Subalit, sa kapahintulutan po ng ating Panginoon, ay yaong po ay mawawala. Buhay po ba ang Diyos?
Salamat po sa ating Panginoon na sa ganitong pagkakataon po ay binibigyan tayo ng kapahintulutan upang sa pagbabahagi na ito ay wala po akong pakialam kung sabihin niyo sa akin na yun nga lingkod ng Diyos, subalit ganun ang ugali. Subalit wala po kayong kabatiran kung paano kami nagsusumikap o nagsusumakit na tao pa rin po kami na nagkukulang, nagkakamali. Subalit sabi nga po, hindi yaon ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang pagsusumakit o pagsusumamo mo sa Kanya na maramdaman mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po bilang isang kabataan o bilang isang lingkod ng Diyos, siguro po ay masasabi, hindi ko po kayang ratingan ang aking sarili sapagkat kilala ko po ang aking sarili na hindi pa po lubos. Hindi pa po lubos na dumarating pa rin po sa pagiging mainit ang ulo o dumadating pa rin po sa bakit ganito na lang ba ako? Wala bang masigit nagiginhawa ang buhay ko? Subalit sa pag-iisip ko lamang po yun, tinatalo po ako ng kalaban. Subalit kapag dumatal na po ang mga aral ng ating Panginoon, dagling mapaparam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po salamat po sa temang ito na nagbukas ng aming kaalaman, nagbukas ng aming masigit na lumaban, o masigit na magkaroon kami ng magandang ugali, magandang pandama na bakit pa nga po ba kami nananatili dito kung walang mababago sa aming buhay. Amen po ba doon? Kaya bilang isang ako po ay pinagsusumikapan ko na ang dating ugali ko, ang dating pagkakakilala ng mga tao sa akin, ang aking mga pamilya, ay nung nandito na po ako ay nababawasan o nawawala naman po yun. Sa pakikisama, sa pakikitungo ay marami na pong nabago sapagkat kilala nga po natin ang bawat isa sa atin. Subalit, ang aking kahinaan po ay hinihingi ko po yun na maging kalakasan ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po salamat po sa ating minamahal na Apo Conching na bilang kinalugdan ng Espiritu sapagkat sa kanyang mga kataga, doon kami nabubuksan, doon kami masigit na nababago ang aming sarili. Hindi ko po makakalimutan na noon mga panahon na yun ay nasa kataasan po ang aking ugali na kapag dumatal na po ang pangangaral ay kuminsan ay nagdaramdam ako. Sinasabi ko po noon na puro na lang ako, wala na bang iba dyan? Puro na lang ako yung nakikita. Subalit gano'n, hindi po pala yun ang tama. Kapag ikaw daw po ang pinagsabihan, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin daw po, itinatama daw po ang mga pagkakamali upang sa mga pagkakamali na yon ay ganap na magbago ang tao. Kaya po bilang isang ako, meron mga bagay na mga isinuko na ako. So, sinuko ko na po yung mga bagay na gusto kong magtrabaho, gusto kong makapag-aral. Dahil bilang isang kabataan po, yan po ang mga pinapangarap upang matulungan ang mga magulang, mga pamilya. Subalit, sa dakong ito, mas pinili ko pong maglingkod. Sapagkat ang pag-aaral ay bilang tao. Subalit ang pag-aaral na mula sa Espiritu ay masigit kong matatamo. Amen po ba doon? Kaya bilang isang ako po, hinihingi ko po yun ng dulog sa ating Panginoon kung papaano pa higit akong magbabago. Yun lamang po at isang mapagpalang umaga. Salamat anak sa makatotohanan mong pagpapahayag. Habang nagbabahagi ang anak kong si Malu, ito lang po yung ipinasisilay sa aking balintataw ng ating Panginoon na ihambing natin sa uri ng lupa. May lupa na matigas, mabato, mabuhangin, mataba, at lupa na maputik. Na walang pinagkaiba kung paano nga niyang sinambit na, yun nga, isa sa kanyang evaluation, sa kanyang sarili, yung pagkaalam ng tao na siya suplada. Siyempre tao po, ano po, at nasambit ng ating kapatid na Malu na sa tuwing nakaririnig siya ng mensahe ng Banal na Espiritu, dagling nababago pagdaka na eto na yung, eto anak, bilang mother of the house at sa harapan po ng lahat,
ang pagsuko ay hindi naman talaga pag nakakarakaraka ay magagawa mo on the spot. Kundi, ikaw mismo, biyaya po kasi yun na hinihingi natin, pwede natin hingin sa ating Panginoon, yung pagsuko na Ama ay sinusuko ng sarili, at ibibigay niya po yun. Ibibigay po niya yung kakaukulan na dapat na ibigay para sa'yo. At sa ating lahat, at doon sa pagbabahagi ng kapatid na Malu bilang kabataan, yun po ang katotohanan na hambing sa mga lupa ang ating mga puso. Araw-araw binubungkal ng Espiritu. Amen? Sa dakong ito'y araw-araw. Araw-araw nililinang. Araw-araw. Kaya, gaano man katigas ang taglay mo na lupa sa puso mo, sa araw-araw na paglinang ng Banal na Espiritu, na alam mong Banal na Espiritu, lalambot din ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na salamat anak, at gagabayan ka ng Ama, ibibigay ng Ama sa'yo kung ano yung kaukulang higit na marapat, kung paano kang sumuko at humingi ng pagsuko sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sadyang kung atin pong lilimiin, mahirap yung tema, subalit napakadali. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, maliit at malaki na isinuko mo sa Kanya, alam na alam niya, maaarok niya kung gaano ito kabukal sa puso mo na isinuko mo sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, bawat araw, ang bawat mensahe na ipinahahayag ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay isang bitamina ng mga punla na itinanim niya sa ating puso. Amen po ba yun? Isang bitamina po yun. Fertilizer baga, kumbaga sa tanim. Yung mga aral na yon upang patuloy tayong manatili na wala man sa dakong ito, lumabas man tayo sa dambanang ito, dahil alam mo ang nagpunla sa iyo ay ang Diyos na totoo, at sa pamamagitan ng Espiritu ay tinanggap mo, mamimaintain pa rin yun kahit nasaan ka, sapagkat alam mo sa dako ay naroroon din ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagkakataong ito, tatawagan ko po ang isang alagad. Siya po ay isang lalaki, si kapatid na Lando Painor. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos sa mandakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpurit ng pagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo na sa tunay pinagkakalooban mo ng buhay. Sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa pisikal na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At maraming salamat din po, Ama, sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito, sa hapon na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Marahil sa karamihan po sa inyo, di nyo po batid kung ano po ang naisuko ko sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila. Sa tuwing ako po yung nag-iisa, akin pong binabalikan ang nag-una kong buhay. Marami na rin po rito ang mga taga Santo Niño, batid po nila kung ano po ang tunay kong pagkatao sa una kong buhay. Bagamat hindi pa po ko na lubos na isusuko sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila,
kung ano nga po ba ang dapat na isuko. Subalit, batid po ng Ama na kung ano na po ang naisuko ko sa Kanya. Una na po rito, ang mga gawang hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Sa mga di po nakababatid, sa bungero po ako. Yan po ang una kong isinuko. At ang pagiging sugarol ko po, isa na rin po yan sa isinuko ko. At yan pong paninigarilyo. Nang isuko ko po ang bagay na iyan, nagkaroon po ng kapayapaan ang aking puso at kaisipan. Sapagkat sa unang buhay ko, ang inyo pong abang lingkod o inyong abang kapatid ay wala pong sukat magawa o isang dalita lamang. Subalit, nakukuha ko pa ang magbisyo ng ganon. Pag wala na po akong pera sa una kong buhay, sa dati kong buhay, matamlay na po ako. Sapagkat, lalo na po kung sasapit ang araw ng linggo, problemado po ako sa puhunan sa aking pagsusugal o pagsabong. Pag ako nag-iisa at naiisip ko po yon, ang mga bagay na yon, nandun po ang panghihinayang. Sapagkat, kung hindi po sa pamamagitan ng aking kabiyak ng puso na ginamit ng ating Panginoon, marahil wala po ako rito. At ako po ay taus-puso din nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang aking kabiyak ng puso ay pinahintulutan niyang magkaroon ng munting karamdaman. Kung kaya siya po ang ginamit, kung kaya ako'y naparito sa araw-araw. Una pa lamang po akong dumatal sa banal na dambanang ito, may nadama na po akong kaibang damdamin sa aking kalooban. At mula nga po noon, ang lahat po halos ay akin ng tinalikdan. Unti-unti. Subalit, ika nga po, mga kapatid, hindi ko po masasabi sa inyo na kung ano nga po ba ang grade na nakatala sa ating Diyos Ama, dakila. Sapagkat, ika nga po, Ama, katulad ko, hindi ko po batid. Subalit, sinisigurado ko po sa inyo, ito'y batid ng Ama, kung gaano na po ang naging grade ko po para sa Kanya. Sapagkat ika nga po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod, marami pa rin pong hindi na isusuko. Sapagkat ika nga po, tamang sumusuko ka, subalit pag may nakita ka sa kapwa mo na hindi ka nais-nais, sila rin po ang nagbibigay daan ng iyong pagkakasalanan sa isang katulad ko. Subalit, mga kapatid, nagsusumika po ako na ika nga po kung ano pa ang nararapat kong isuko, nagsusumika pang po yun. Sapagkat, mga kapatid, mula nga po ako nang madako sa dambanang ito, naroon na po ang mga pagsubok ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Amang Dakila. Hindi niyo po batid ang inyo pong abang kapatid. Minsan ay dumugo na po ang aking mata sa dakong ito. Bagamat nung aking mapunta rito, wala po akong karamdaman. Subalit handong po ang aking pagiging matatag. Hindi ko po inalintana yon. Hindi po ako lumapit o nagpa-check up. Wala po akong ininom na gamot, liban sa ibinigay ng ating mahal na Apo na pinagawa po ako ng gamot. Yan po ay sampagita at ang usbong ng bayabas. Sa pamaraan pong ganun, naibisan po ang aking karamdaman sa aking mata. Marami pa po mga kapatid. Subalit, ika nga po, bagamat maganda po ang aking pangatawan, sa hindi po nakababatid, marami po akong naramdaman sa aking pangatawan. Subalit, ang lahat ng ito ay unti-unting nawawala sapagkat ika nga po buo aking pananalig at panampalataya na ang Diyos ay may magagawa sa bawat isa. Mga kapatid, ang pa ako, pagmasdan nyo, maitim na po siya. Subalit noong pong araw, yan po ay magang-maga. Subalit hindi ko po inalintana yan.
kung ano po ang nakikita nyo sa ngayon dito sa harapan, ay patuloy at patuloy ko pa rin pong ginagampanan ang inatas sa akin sa gawain sa banal dambanang ito. Araw-araw po yan. Nagtataka po ako, mga mahal na kong kapatid, nagtataka po ako sa aking sarili. Bakit pag naririto po ako sa banal na dambana, napakasigla po ng katawan ko. Subalit mga kapatid, kung inyo pong masusubukan pagdating po sa aming tahanan, inyo pong wawariin, ako'y isang lugmok sa karamdaman. Totoo po yun. Sapagkat ika nga po, matagal ko nang naramdaman ang pananakit ng aking tiyan. Subalit ako'y taus-puso nagpapasalamat sa ating Diyos sa mandakila. Ito po ay nagkaroon ng kagalingan. Kaya galak na galak po ako sa aking sarili. Sapagkat anuman po palang karamdaman ay mayroon ding kagalingan. Kahit hindi ka lumunok ng anumang uri ng gamot, magtiwala lamang po kayo sa ibinabahagi ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Pukunching. Diyan po ako nananangan. Mula nga po noon mga mahal kong kapatid, ang inyo pong abang kapatid, ang karamdamang yon ay tuluyan na hindi ko naramdaman. Kaya mga kapatid, magtibay lamang po kayo at manalig manampalataya na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay na buhay. Kaya mga kapatid, nagsusumika po ako na kung ano man po ang narapat ko pang isuko, isinusuko ko po sa kanilang lahat. Ika nga po mga kapatid, magtiwala lang tayo. Ang inyo pong abang kapatid, sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoon Diyos, sa pagtindig sa harapan, maniwala po at hindi po ako nakakaramdam ng gaanong kapaguran. Sapagkat ako po, kapatid, mula nang makilala ko siya, lalo pong humigpit ang pagtango sa niya at ayoko na pong bumitaw pa, sapagkat ayoko na pong balikan ang mga naging buhay ko sa una kong buhay. Sapagkat ang hiwaga at kapangyarihan ng ating Diyos ang mandakila ay damandam ko mula nung aking maparito sa banal dambana. Mga kapatid, magtiwala lang po kayo na ang Diyos ay buhay na totoo. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Lando. Tuwiran pong napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sabi nga, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay kailangan sumuko sa Diyos. At sa dakong ito po yung maihahambing ko po na parang eskwelahan, na hindi mo man pagdaka-karaka, maisuko pagdaka ang sarili mo, subalit sa pamamagitan ng pakikinig ng banal na aral sa katawan nating mahal na Apo Kunching, bilang ginagamit ng banal na Espiritu, ikaw mismo sa sarili mo, may eliminate mo kung ano yung hindi dapat. Amen? At matatanggap mo kung ano yung dapat. Sapagkat wala nga po mapagbabago kundi ang Diyos. So, kailangan yung pagsuko. Amen? Ipaubaya, pagpaparaya. Kaya sa pagkakataong ito, upang muli tayong maaliw, tatawagin ko po si kapatid na Myrna upang maghandog sa atin ng awitin. Muli po, Ama, salamat po sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang tanging kahilingan ko ay isang ganap na katotohanan ng karampot na ilalahad ng labi ko upang ang katotohanan ito ay magsilbing inspirasyon ng bawat isa. At salamat pong muli, Ama, niloob mong makapag-alay muli ako ng awitin para sa iyo at para sa mga kapatid ko. Pangunahan at pagharian mo po akong ganap. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ganda po ng tema, ano? Amen po ba? Kung pagdinilayan po natin, pagsuko, para bang simpleng salita, ano po? Kasi parang lagi, parang si Mami Beth, naku, ano kaya ang sasabihin, lagi namang ganito. Subalit, ang Diyos ay napalalawak niya lahat
Gandang umaga po, mahal na kapatid. Sususugan ko lamang po ng kaunti ang ibinahagi ng kapatid na Mami Beth Chico, ano po, yung kalimutan ng sarili. Tayo po lahat, pinagsusumikapan natin kalimutan ng ating sarili, ano po, pasanin ng krus at sumunod sa Kanya. Sa pagpasa ng krus, ang Ama po ang nakababatid kung gaano ko pinapasa ng krus ko. Purihin at dakilain siya. Gusto ko lamang pong muling susugan ito. Bagamat nasambit na ni Mother Marisa, pagkatapos magpahayag ni kapatid na Mami Beth Chico, katotohanan po, pasanin ang ating krus. Papasanin ko ang aking krus, at kung may mga krus pa akong dapat pasanin, kanino man, sa mga kapatid, mahal sa buhay, mga kaibigan, salamat sa Diyos sa Kanyang pagpababatid sa pamamagitan ng mga salita niya, ano po, sa mga ginagamit niyang magbahagi. Mapapasan pala natin ang krus ng ating kapwa kung ito'y sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon. Hindi natin papasanin na mag-aalumpihit, hirap tayo na ibigay yung kanilang pangangailangan. Kung hindi, ang Diyos ang makatutupad. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ito lang po, habang nagsasalita si Mother Marisa, nagsasalita din po si Mami Beth. Parang sinasagot niya yung sinasabi ni Mother. Oo, tama yun. Hambing sa ginagawa at tinutupad ng ating minamahal na Apo Kunching, kung bagamat kay daming problema, krus na dinadala, subalit hindi literal na dinadala niya at binibigyan niya ng mga karampatang lunas sa pamamagitan ng literal na pagbibigay po ng mga bagay na pananalapi o anuman, kundi sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon. Salamat po, karampot man, sapagat batid ko po na marami pang gustong tawagin si Mother. Muli po ang awiting ito. Ito po ay, may mga part po itong awitin ito na sabi nga ni Bunso, alam ko hindi ko pa po natutupad. Hindi po. Subalit kalooban ng Ama na mag-angkop ng awitin sa bawat tema. Kaya namnamin po natin, pakanamnamin po natin, mahal na kapatid, everything I own. Ano po? Namnamin po natin sa dahan-dahang pagtipa ng kapatid, namnamin po natin yung bawat lyrics ng awitin. At doon po yung mararamdaman natin kung paano pa yung marapat nating tupdin. Amen? Ito po, dito, nasusunod ko po yung huling sinabi ni Mami Beth. Sumunod. Ano po? Subalit, batid ko po hindi lahat ng kagustuhan ng Diyos ay nasusunod ko, kaya po sa Kanyang kalooban, maghari ang Kanyang kalooban na tuwirang matupad kong lahat ang Kanyang kagustuhan. B flat plus 1 po. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give everything I own, and I gave up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way
but I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give everything I own, and I gave up my life, my heart, my home. And I would give everything I own just to have you back again. It's there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. It's there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to have you back again, just to have you back again, just to have you back again. Lord, mapagsumikapan ko nawang maisuko ang lahat sa iyo. Amen. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Na sa bawat araw, kapag hinihimay-himay mo yung ginagampanan niya sa ating buhay, sa ating mga buhay, sadyang hindi nga natin ito matutumbasan ng ating mga gawa. Kundi, maaari natin itong pahalagahan. Hindi man ngayon matumbasan natin, subalit mapapahalagahan natin kung ano yung ginagampanan ng Diyos upang tayo makagawa para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At kung paano ang awitin, sa bawat pagsuko ng anuman para sa Diyos, sigurado may kapalit. Amen? May kapalit siyang ibinibigay upang maramdaman mo na ang pagsuko mo ay hindi kasi sisisi. Amen? Minsan po kasi, sa salitang tao, maaaring sambitin natin, ginagawa ko naman lahat, bakit ganito pang nangyayari sa buhay ko? Amen? Isinuko ko naman ang lahat, bakit ganito ang ginagawa sa akin? Bakit ganito pa? Ganyan ang salitang tao. Subalit sa ating Panginoon, kung tayo po'y magpapakalalim sa Kanyang kalooban, karampot man na isinuko mo, may mararamdaman ka ng kapalit sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. At hindi mo pagsisisihan. Sapagkat hindi man mo nakikita ang Diyos na bumababa para ibigay ito, anak, sumuko ka, ito ang kapalit ko sa'yo. Yung kapwa mo na sumuko din sa ating Panginoon at nakadamang totoo, yun, ipapadama ng Diyos sa'yo upang maramdaman mo na ang pagsuko mo ay nakita ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Napakadali po. Napakadali po yung
iangkop at ilapat ng Diyos. Kapag ang sumuko na kapatid mo ay totoong sumuko, at ikaw na sumuko din ay totoong sumuko, maglalapat kayo. Amen po ba yon? Kaya napakadali, kahit hindi ka magsalita. Sabi nga sa awitin, kahit hindi ka magsalita, wag mo lang i-take for granted si God. Kung ano yung gusto niya para sa'yo. At mararamdaman mo, may magagawa siya sa buhay nyo. Yamang andyan na po ang ating mahal na Apo Kunching. Salamat po sa lahat ng nagbahagi. Hindi man po nabigyan ng pagkakataon ng ilan.